Nagdeklara na ng state of calamity ang ilang lugar sa Negros na nabalot ng ashfall bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Kasabay niyan, may sagot ang PHIVOLCS sa himutok ng lokal na pamahalaan na wala umano silang natatanggap na maayos na abiso tungkol sa bulkan. Magbabalita, Simon Gualvez. Tanaw sa aerial inspection ng Office of Civil Defense ang bumalot na ashfall sa La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes ng gabi. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang Canlaon City at La Castellana. 12,000 residente ang apektado ng pagputok ng Canlaon sa La Castellana habang mahigit 23,000 naman sa Canlaon City. Higit sa 500 pamilya mula sa Negros Occidental at Negros Oriental ang dinala sa mga evacuation center. Kabilang dyan si Lola Estelita. Patulog na raw siya nang mag-alboroto ang bulkan. Kakuro ko yaga, daway na ko gurok balo kung anong pujuton ko. Malagyo kaya kay amo sinaya. Nakahanda naman na ang libu-libong food packs para sa mga lumikas. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpatupad sila ng mandatory evacuation lalo na sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Pero may mga residente pa rin nagmatigas at ayaw umalis ng bahay. Handa naman mag-deploy ng kanilang tauhan ng PNP sakaling kailanganin magsagawa ng search and rescue operation. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alert level 2 sa Mount Canlaon. Sa monitoring ng PHIVOLCS, 53 volcanic earthquakes ang naitala nila mula kahapon hanggang kaninang alas 12 ng madaling araw. Mahigit 4,000 tonelada naman ang ibinubuga nitong asupre kada araw. Malayo sa normal na 300 tonelada kada araw. Ayon sa PHIVOLCS, senyalis ito na posibleng sumabog ulit ang bulkan. Pwede magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions. If this is the case, then we will maintain the alert level 2. Now, kapag medyo tataas yung mga yung mga monitoring parameters, pwede magkaroon ng magmatic eruption. Kaya pinayuhan ng PHIVOLCS sa mga otoridad na huwag magpapasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Umangal naman ang ilang LGU dahil hindi raw sila inabisuhan kaagad ng PHIVOLCS tungkol sa aktibidad ng bulkan. Sa social media nga lang doon nila nalaman na itinaas na ang alert level ng Canlaon. We do not receive a message coming from them, so we just rely on the post that they post on their social media account that stating that Canlaon volcano is on alert level 2. Aminado naman ng PHIVOLCS na nawalan sila ng opisyal sa Canlaon City magmula nang magretiro ang kanilang volcanologist doon noong 2022. Nire-renovate din daw ang opisina nila sa lungsod. Pero tuloy-tuloy naman daw ang pagmamonitor nila sa bulkan. May 26 pa lang, may advisory na po kami. Hindi lang po kami nagkulang sa pag-post on social media. And in fact, yung resident volcanologist po namin doon sa Canlaon Volcano ay nag-ipag-ugnayan po even before we raise the alert level 2. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy sa pag-monitor ng sitwasyon ng iba't ibang ahensya. Ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.